Good morning guys. So isa na namang makabuluhang activity ang ating gagawin ngayon. Ito po ay all about arcs and inscribe angle. Okay. So pag tayo po magsosolve ng uh, parte pong inscribe angle at saka yung arcs, ganito po ang uh, kanilang relasyon sa isa't isa, sa arc at saka inscribe angle. Now, pag sinabing inscribe angle, yung kanyang angle po ay nasa mismong circle. Nasa dito, nandito po. So, ang angle A, B at saka D, siya po ay inscribe angle. At ang kanyang arc ay ito. Ito. Okay po. So, ang angle po niya ay A, B, D or DBA. At ang kanyang arc, ito ay arc AD. Okay po. So, yan po ang arc niya. Now, for example, meron tayong angle na DBC na kung saan ang sukat niya ay 54 degrees. Now, ano ang sukat ng arc DC? Okay. So, para makuha po yung arc, niya, ang relasyon po ng dalawa, ang sukat niya dito, ang sukat ng kanyang arc, ay 2 beses ang laki kaysa kanyang angle. Okay po? Ang sukat ng kanyang arc ay 2 beses na malaki kaysa angle niya. At ang kanyang angle ay kalahati lamang sa sukat ng kanyang arc. Okay. So, paano natin hanapin yan? So, that is, so ang kanyang angle is kalahati lamang ng kanyang arc. Okay? Okay, na ano yung angle? So, angle natin ay DBC. So, angle natin is angle DBC. So, ito po yun, DBC. Equal, ang kanyang arc po ay DC. Okay, so DC over 2. Over 2 dahil ang kanyang theorem ay ang sukat ng kanyang angle ay kalahati lamang ng kanyang arc. Okay po, kaya 1/2. So, ang sukat ni DBC ay ito. So, that is 54 degrees. So, 54 degrees is equal to DC. So, since walang arc, wala pang sukat ang DC, since yun ang hinahanap natin, so, mananatiling DC siya, arc DC over 2. Na kapag ganito ng forma, ang gagawin po natin dyan, we're going to cross multiply. Then, siya po ay may 1 dito. So, cross natin dito. So, that is, DC or arc DC is equal to 54 degrees times 2. So, now, arc DC will be equal to 54 times 2 becomes 108 degrees. Okay po. So, ito po ang sukat ng kanyang arc. Ibig sabihin, kalahati o 54 will be your arc DC. Okay. Ulitin ko po. Para mahanap ang arc, dapat 2 beses siyang malaki kaysa kanyang angle. Okay po. So, since ang angle niya ay 54, ibig sabihin, ang DC ay 254. That is 108. So, paano i-solve? So, angle ay kalahati ng kanyang arc. So, the angle is DBC. Angle DBC equal to, ang arc po niya ay DC. Ito po, over 2 dahil kalahati lang siya. So, ang DBC natin is 54. Then, ang DC natin, so, kopya lamang. Then, pagka ganito ang forma, cross multiply. That is 54 times 2. Ito yon. At DC times 1. So, DC. Then, DC, mananatiling DC since siya po ang hinahanap natin. So, 54 or 54 times 2 is equal to 108. So, ang sagot po natin, ang DC, ito, mula dito hanggang dito
is 108 degrees. So, okay po. Now, what if ang given naman natin ay yung arc? Ito. So, saan ang angle niya? So, ito. So, we're going to find angle ACB. Okay po. So, hanapin natin ang angle ACB. Then, ang kanyang arc over 2. So, angle niya ay ACB. So, angle ACB is equal to, ang arc niya ay arc AB. So, arc AB over 2. So, substitute, ang hinanap natin ay ito. So, that still angle ACB. Then, ang sukat ng kanyang arc is ang sukat ng arc AB ay 96. So, ito, papalitan natin ng 96 degrees over 2. Therefore, ang angle ACB, kalahati ng 96, that is 48 degrees. So, ibig sabihin, yung sukat niya dito na 96, yung arc niya, ang kalahati ng 96 ay 48. So, ibig sabihin, dito pala ay 48 degrees. Okay po. So, thank you po sa panonood about arcs and inscribed angle.